Hello mga kanalids, magandang araw sa ating lahat. Si Andres Bonifacio ay pinuno ng Katipunan at isa sa kinikilala nating bayani ng mga kasabayan ni Gato Rizal. At mayroong sinasabing si Andres Bonifacio ay hindi daw tunay na anak ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro at hindi daw ito kapatid ni na Procopio. So, alamin natin kung totoo nga ito, pero don't forget to subscribe my channel at click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong knowledge. Magandang araw at ngayon pagtalakayan natin ang paksa tungkol sa buhay ng ating bayani, Gat Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay tinuring na panganay na anak ni Santiago Bonifacio at ang kanyang may bahay na si Catalina de Castro na nakaninirahan sila noon sa Tondo dahil ang Tondo noon ay para paring probinsya. So si Andres Bonifacio ay sinasabing isinilang ng 30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Manila. At meron siyang mga naging kapatid sa pamilya at sila ay binubuo ng 6 na magkakapatid. Ang sumunod sa kanya ay si Ciriaco Bonifacio na tinatawag na Yaco, no? Yaco Bonifacio. At sinundan naman si Yaco ni Procopio. Si Procopio Bonifacio ay isa sa nakasamang patayin nung sila iniutos na ipapatay ng pamahalaan ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong mga panahon na yun sa Mount Buntis. At pang-apat ay ang panganay na babae na si Espiridiona Bonifacio. Sinilang noong December 14, 1875 at namatay noong May 26, 1956. So ito yung panganay na babae sa kanilang magkakapatid. At ang panglima ay si Troadyo o si Adyo. Ito yung panglima at pang-apat na lalaki, no? Bukod kay Andres at saka kay Procopio. At ang pinakang bunso na babae ay si Maxima at ito yung pinakang mahal na mahal ng mga magkakapatid na Bonifacio. Nang sila ay magsilaki, ay nagkaroon sila ng maayos na patunguhan sa bawat isa. Hindi sila nag-aaway-away at nagtutulungan sila sa mga gawain, lalong-lalo sa bukid. At sinasabi nga na si Andres Bonifacio ay hindi nakapag-aral kung kaya't siya ay nagsikap na lamang na magbasa ng kartilya at natuto rin siyang bumasa at sumulat sa kanyang sariling pagsisikap. At sinasabing ang katauhan ni Andres Bonifacio ay hindi basta-basta at sinasabing hindi ito tunay na anak ni Santiago at ni Catalina dahil noong mga panahon na yon ay hindi pa naman nagbubuntis si Catalina sa kanyang panganay na anak. Ngunit sinasabing habang nag-aararo si Santiago ng kanyang lupain na malapit sa isang yungib, ay may narinig ito na umiiyak na nanggagaling sa yungib. Iyak ng isang bagong panganak na sanggol. At hindi niya ito pinansin sa una, pero habang tumatagal ay lalong lumalakas yung iyak ng sanggol. Kaya't hindi na siya nakatiis at unti-unti niyang nilapitan ang pinanggagalingan ng iyak ng bata. At sa may bungad ng yungib ay lalong lumalakas ang iyak ng bata. Pinasok nga niya ang loob ng yungib at unti-unti nang tumatahan at humihina ang iyak ng bata. At doon niya natuklasan mayroong isang sanggol na pinanggagalingan ng iyak na yon. At
unti-unti niyang nilapitan yung pinanggagalingan ng iyak at natuklasan niya na mayroong isang sanggol na nababalot ng isang puting lampin na siya nagtataka. Sabi niya, sino ang maglalagay ng bata dito sa yungib na delikado sa mga ahas at maaring mga alupihan? Pero kinuha niya ito, pinagmasdan, isang batang lalaki, malusog, at dali-dali niya itong inilabas sa yungib. At iniwanan niya ang kanyang gawain sa bukid. At ito ay iniwi niya sa bahay at kanyang dinala sa kanyang asawa na si Catalina. Sabi niya, Catalina, Catalina, heto, meron akong napulot na batang sanggol sa yungib na malapit sa aking pinagsasakahan. Kanino kaya ang batang ito? So, walang ginawa ang mag-asawa kundi ariin na lang na tunay nilang anak ang bata. At ito ay tinawag nilang Andres. Ibig sabihin ay bata na nagmula sa isang yungib. Lumaki si Andres at siya ay nasundan ng iba pang mga kapatid. At nagtaka ang mga kapitbahay noong mga panahon na yun dahil hindi naman nagbuntis sa Catalina ay nagkaroon sila ng sanggol. Pero hindi pinansin yon ng mag-asawa at patuloy nilang inalagaan ng kanilang mga anak hanggang sa nagkaroon pa ng 3 kapatid na lalaki, si Andres, si Ciriaco, si Procopio at si Truadio. At habang sila ay lumalaki at si Andres ay masayahing bata at sa kanyang pagkamasayahin, lagi siyang sumasama sa bukid na kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. At hindi alam ng kanyang ama na si Santiago, siya ay pumupunta doon sa yungib na kung saan doon siya natagpuan nang siya bata pa. Sa yungib na yon, maraming ginagawa si Andres na andong meron siyang kinakausap na wala naman tao doon at nagpapabalik-balik siya dito ng lingid sa kanyang pamilya hanggang sa isang araw ay hinanap siya ng kanyang mga kapatid at ng buong pamilya. Hindi siya makita-kita at napaligaw ang kanyang ama doon sa lugar ng yungib at doon niya nakita na si Andres ay naandoon. Sabi ni Santiago, ano ka bang bata ka? Bakit ka laging pumupunta dyan? Delikado ang pagpunta dyan. May mga ahas dyan na pwede kang matuklaw. Ang sabi ni Andres, wala naman po. At meron lang po akong tinitingnan. Pero ang lihim doon ay meron si Andres na kumakausap sa kanya. So ang ating bayani ay hindi nagtagal, lumaki at naitatag niya ang katipunan na laban sa Kastila hanggang sa pagpunit sa kanilang mga sedula, naging signal ng pag-aaklas at ang ating bayani ay nagkaroon ng kabiyak na si Gregoria de Jesus na nakatuwang niya laban sa kanyang adhikain na may pagtanggol ang bayan laban sa mga Kastila at sinasabing very supportive si Gregoria hanggang sa tinalaga nga po na pinuno ng katipunan si Andres Bonifacio samantalang sa Magdalo ay si Emilio Aguinaldo. At nung tayo ay unti-unti na nga makalaya sa pananakop ng mga Kastila ay nagkaroon ng halalan na kung saan iluluklok ang mamumuno ng katipunan at ng ating bayan. At doon sa halalan na yon, sinasabing nagkaroon ng dayaan na naging sanhi ng pagluklok ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika at sinasabing kalihim lamang ng interior ang posesyon ni Andres Bonifacio. Ngunit hindi tinanggap ito ni Andres Bonifacio, kundi siya ay nag-aklas laban sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, kung kaya't ipinag-utos ni Emilio Aguinaldo
na sila'y dakpin kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. At doon sa Mount Buntis ay doon isinagawa ang pagpaslang na sa ating bayani na si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio. Sinasabing kung hindi sana pinaslang ang ating bayani ay hahaba pa ang kanyang buhay at maaari pa ito makapagsilbi sa lipunan na kanyang kinabibilangan. So, hanggang dito na lamang. Kung nagustuhan mo ang aking video, don't like and subscribe at mag-comment na rin kayo para kung ako may bagong video ay magkaroon kayo ng notification at magkaroon tayo ng iba pang paksang tatalakayin. Maraming salamat sa inyong